Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Hari natin, na ngayon ay dumarating, kapayapaan ay kamtin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseyo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyan na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin yung usapan ng mga Pariseyo na lumapit kay Jesus at ang sinabi, "Umalis ka rito kasi ibig kang ipapatay ni Herodes." Kapag narinig natin yung ganong lengguwahe o senaryo, tapos imagine pa natin ng konti, sabi ng mga Pariseyo, "Jesus, umalis ka na dito, dali, kasi ipapapatay ka ni Herodes." Pag ganun po ba yung, sabihin ito sa inyo, "Umalis na kayo dito, dali, kasi may papatay sa inyo." Ano po ba yung dating? Di ba, mayroon pong parang tinatakot ka, o tinatakot si Jesus ng mga kausap niya para lamang hindi na gawin. Bagamat totoo na hinahunting siya ni Herodes, pero kilala natin itong grupo ng Pariseyo na ayaw talaga kay Kristo at ginamit nila itong si Herodes para takutin si Kristo para hindi niya nagawin yung magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit, mangaral, para ihinto niya na ito. Di ba pa, naiintindihan niyo ba? Nandun yung pananakot kay Kristo para hindi niya tuparin at gawin kung ano ang dapat niyang gawin. Masama ba yung ginagawa ni Kristo na magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo at magturo? Pangit ba yon? Sino talaga yung takot? Ang mga Pariseyo ba o si Kristo? Sino ba ang dapat matakot? Ang mga Pariseyo, si Herodes ba, o si Kristo? Kasi parang, kung ilalagay natin sa atin po, baka mamaya, ito yung isa sa mga mensahe na dapat ninyong marinig o kailangan mo. Kasi kadalasan, kaya hindi natin matupad-tupad ang ating pangarap,
Kaya hindi natin matapos-tapos ang ating misyon dahil pinangungunahan tayo ng takot. Dahil may mga taong nagsasabi sa atin, hindi mo kaya yan. O kaya, wag mong gawin yan. At madalas, naaapektuhan tayo dyan. Nakikinig tayo at pinakikinggan natin sila, kaya walang nangyayari tuloy sa mga buhay natin. Kasi po, sadyang, pag-isipan mo rin, pangit ba ang ginagawa mo? O sadyang, mayroon lang talagang natatakot na mawala sa posisyon o matanggalan o maagawan ng kasikatan, maagawan ng pansin kasi nung dumating ka, nung umaasenso ka, medyo may mga naiitsapwera. Kaya tuloy, di ba, umaabot sa punto, pwede kang siraan, pwede kang takutin. Pero ito nga, sabi sa ating Ebanghelyo, sabi ni Kristo, hindi ako mapipigilan. Kahit ipapatay pa ako, para bang hindi ako matatakot. Gagawin ko ito ngayon, gagawin ko bukas, at sa mga susunod pa. Sino ba ang dapat? Sabi ko kanina, sino ba talaga ang takot? Yung mga Pariseo ba o si Kristo? Sa buhay natin, sino ba talaga ang natatakot? Ikaw ba o yung nananakot sa iyo ang natatakot na mawala sila sa eksena dahil ikaw nakikilala? Dahil ikaw umaasenso. Ngayon, sabi ko nga, katulad ni Kristo, huwag mong pakinggan. Kasi, minsan naghahanap tayo ng masisisi, wala naman tayong ibang pwedeng sisihin, kundi ang ating mga sarili kasi mas pinakinggan natin yung pangpapahina ng loob, yung pananakot, kesa yung paniniwala mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, sino bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Tayo lang din. So magdesisyon ka. Kahit anong pananakot pa, kung alam mong tama, kung alam mong mabuti, at kung alam mong ito ay ayon sa kagustuhan ng Diyos, panindigan mo. Kaya mo yan. Na kaya ni Kristo, kakayanin din natin yan. Marami pang darating para tayo hilain, para tayo panghinaan ng loob. Pero meron din Diyos na pwede nating kapitan kapag tayo po ay pinanghihinaan na. Amen?